Binablock ni Chen Feng ang numero ko. At ang WeChat ko. Ano na ang gagawin ko? Nagkita na ba kayo at nag-usap? Nasa abroad si Afeng. Mula noong mag-add kami sa WeChat, hindi pa kami nagkikita. Xiaoyu, pwede mo bang ipakita sa akin ang chat ninyo? Sabi ng huling mensahe ni Afeng, hindi raw siya bagay sa akin. At umalis siya para sa ikabubuti ko. Xiaoyu, yung palaging sinasabi ni Chen Feng na klase. At si Professor Jia, ano bang meron doon? Isa iyong kurso para mas mapabuti ang social skills. Ang nagtuturo roon ay si Professor Jia, isang kilalang eksperto sa relasyon. Sabi ni Afeng, una niya itong beses na makipag-date sa isang babae. Kaya para sa atin, para mas gumanda ang samahan natin, nag-enroll siya sa kursong ito. Marami na akong na-encounter na ganitong sitwasyon. Ang taong hindi mo pa nga nakikita ng personal. Baka sa simula pa lang ay hindi na talaga gustong bumuo ng pangmatagalan at matatag na relasyon sa'yo. 樱桃，你先带他出去冷静一下。 Ma, ano po, hindi ba sinabi ko na sa inyo kahapon? Ngayong gabi, alas 7, pumunta ka rito. Dito ka kumain. May mahalaga akong sasabihin sa'yo. Oo, tanda ko. Hindi ko nakalimutan. Ma, sige, ma. Una na muna ako, ha? Oy. Ay. Ate May. Pumayag na si Dr. Jiang sa inyo. Darating siya ng oras ngayong gabi. Huwag kang mag-alala. Ganyan lagi. Madalas hindi sumasagot sa telepono. Kahit sumagot man, hindi rin makapagsalita ng maayos. Ilang salita lang, ibinababa na agad. Parang pinalaki ko lang siya ng walang saysay. Ate May, huwag ka nang magalit. Abala sa trabaho si Dr. Jiang. Intindihin mo na lang siya, ha? Tama lang, mas maganda ka kapag nakangiti ka. Ikaw lang talaga ang marunong magpasaya sa akin. Dr. Jiang. Nag-iwan pa si Zhao Sixio ng kaunti na mga gamit sa storage room. Kontakin mo ang pamilya niya. Papuntahin mo sila para kunin. Dr. Jiang, yung tungkol kay Zhao Sixio, 3 buwan na ang nakalipas. Huwag mo nang masyadong sisihin ang sarili mo. Ma, nandito na ako. Xiaoyu, nakauwi ka na. Anong nangyari sa'yo ngayon? Ito. Xiaoyu, ito si Ajun. Hello, Dr. Jiang. Hello. Ito ba ang mahalagang bagay na sinasabi mo? Sinabi ko na sa'yo, ayoko munang makipagrelasyon ngayon. Tapos dinala mo pa siya rito sa bahay. Nakakahiya naman ako. At itong damit mo at buhok mo. Ako. Nag-makeup ka pa. Ha? Ano nga ulit ang sinabi mo dati? Ay, ang nanay mo. Ako, matanda na ako. Isang pa ako nasa hukay. Bakit pa ako mag-aayos? Iyon noon. Iba na ngayon. At si Ajun pa nga. Hindi siya ipinakilala sa iyo para sa blind date. Kasama ko siya, Ate May. Tapos na ang kain, umupo na lang tayo at magkwentuhan. Si Ajun ba iyon? Sa bigkas mo pa lang, halatang hindi ka taga rito. Taga-Wumankun ako. Isang maliit na baryong mangingisda iyon sa Heishi. Ilang taon ka na ngayong taon? 32 na ako ngayong taon. Ano ang trabaho mo? Nagnenegosyo lang ako ng kaunti. Anong klase ng negosyo? Nakapagparehistro ka na ba ng kumpanya? Magkano ang tinatayang kita ninyo kada taon? Jiang Yu, iniimbestigahan mo ba siya? Guest si Ajun. Sa blind date, pwede naman magtanong pa ng ilang bagay. Ayos lang, May. Unang beses ko lang makilala si Dr. Jiang. Natural lang na magtanong pa ng ilang bagay. May maliit akong online na tindahan. Ilang daang libo lang ang kita ko kada taon. Sakto lang para mabuhay.
Ano naman ang pangalan ng tindahan mo? Jiang Yu, tama na. Kakain ka pa ba o hindi? May, huwag ka sanang magalit, ha? Doktora Jiang, sabi ni May, paborito mo ang sweet and sour na ribs. Nagdala ako ng masarap na alak, tikman mo. Naiintindihan ko ang pagdududa mo. Tutal, malaki ang agwat ng edad namin ni May. Normal lang na isipin ng lahat na may masama akong balak. Sandali. Ano bang ibig mong sabihin? Parang di ko maintindihan. Wala naman. Ang damdamin ay sa pagitan ko at ni May. Sa aming dalawa lang iyon. Wala akong pakialam sa sinasabi ng iba. Pero, Doktora Jiang, anak ka ni May. Siya ang pinakamahalagang tao. Kung pati ikaw ay hindi makaintindi at makarespeto sa amin, baka ang nanay ko at ikaw. Ajun, huwag kang makipagtalo sa kanya. Ang anak kong babae, ganyan talaga. Pabigla-bigla. Ayos lang, May. Dahil mula ngayon, tayong dalawa na. Si Doktora Jiang din. Tigil na, tigilan mo ako. Ay, Xiao Yu, kanina, habang nasa loob ako, gusto ko sanang sabihin sa iyo. Ang nanay mo at ako ay nagmamahalan na. May, hindi agad matanggap ni Doktora Jiang. Normal lang iyan. Ganito, pupunta muna ako sa kusina para magligpit. Doktora Jiang, bihira ka nang makauwi. Makipagkwentuhan ka ng maayos kay May. Xiao Yu. Sumama ka sa akin. Xiao Yu. Naiintindihan ko ang pagkabigla mo. Sa totoo lang, una ay tutol din ako. Sa simula, tutol din ako. Pero si Ajun araw-araw. Kasama kong nagkukwentuhan at naglalakad. Tandaan mo, ayaw ko ng cilantro at hindi ako mahilig sa maanghang. Umalis ang tatay mo noong 6 ka pa lang. Ako lang ang nagpalaki sa iyo. Buong lakas at pagsisikap ko. Hindi ako kailanman nagreklamo. Pero, Xiao Yu, isa rin akong babae. Kailangan ko ring mahalin at alagaan. Ina. Maaga umalis ang tatay ko. Madalas naman akong abala. Maghanap ka ng makakasama ko. Siguradong papayag ako. Siya ang unang pumuri sa akin. Pero itong si Ajun, bata pa siya. 2 taon lang ang tanda sa akin. Mukha ba talagang mapagkakatiwalaan siya? Si Ajun ay bata pa. Pero siguradong tapat ang damdamin niya para sa akin. Nanay, malinaw naman yan. Hindi pa nga nakapag-date ng maayos ang isang taong. Ilang beses lang nakipag-usap, hindi niya mauunawaan. Hindi niya maiintindihan. 30 na rin kayo. Panahon nang maghanap ka ng tao. Ano pang silbi ng tagumpay kung mag-isa ka pa rin? Babae, kailangan pa ring mag-asawa at magkaanak. Para kang ikaw ang nanay ko. Binabantayan mo itong bakanteng bahay. Wala kang ang kakilala, ni isang kilala o kaibigan. Hindi mo sinasagot ang tawag ko. At kapag hindi mo sinasagot ang text ko, si Ajun lang ang kasama ko. Kung hindi, hindi ko alam kung paano ko haharapin ang mga araw na ito. Sige na. Kung gusto mo, ayos lang. Wala kang aalalahanin. Ako na ang bahala. Huwag mong dungisan ang kamay mo. Ajun. Iyo ba ang relong ito? Ha? Anong problema? Mahal iyan, nasa 10,000 siguro. Hindi mo ba sabi na ang maliit mong negosyo ay sakto lang para mabuhay?
Paano ka nakabili ng napakamahal na relo? Kung huwad iyan, ako pa ang may kasalanan. Ang pagiging mapagpanggap mo, sobrang bigat, Arjun. Huwag mong sabihing pangit pakinggan ang sinasabi ko. 30 ka na. Hindi ka naman pangit. Bakit ka pa hahanap ng retiradong guro na higit 50 anyos? May mommy issues ka ba? Jiang Yu, tumahimik ka. Nanay. Bigla kang nag-uwi ng isang estrangherong lalaki. Masama bang magtanong ako ng kaunti? Nagtatanong ka ba talaga? O nang iinsulto ka? Iniinsulto mo si Arjun. Parang ako rin ang iniinsulto mo. May, huwag ka nang magalit. Mataas na nga ang blood pressure mo. Huwag mo nang haluan ng inis at masisira ang katawan mo. Doktora Jiang, alam kong hindi mo ako gusto. Pero para kay May, sinusubok talaga ng puso ko ang lahat. May. Mukhang hindi ako tinatanggap ni Doktora Jiang. Aalis na lang ako. Arjun. Okay ka na ba? Nanay. Nakita mo na yung relong binigay niya. Ganun ba kamahal ang? Kaya lang ng karaniwang tao. Sobrang kainahinala ng mga galaw nitong si Arjun. Huwag ka nang maghanap ng palusot. Alam ko. Ang tingin mo lang sa akin ay mangmang. Akala mo bata pa ako. At madaling malandi. Napahiya mo ako. Alam mo ba na ngayon sa labas? Sobrang wild ng love scams. Ang target nila ay mga tulad mong kulang sa pagmamahal. Umalis ka na. Napagod na ako. Ay. Ying tao, kakasend ko lang sa iyo ng litrato. Pakiusap sa private detective mo. At ay pakhek sa mga kaibigan ko ang taong ito. Sige, Doktora Jiang. Anong nangyari? Wala naman. Bukas na lang tayo mag-usap sa opisina. Kailan dumating si Kuya Jun? Ay, sino ito? Bumalik na si Kuya Jun. Kumusta? Napasunod mo ba? Yung matandang babae. Huwag mo nang banggitin. Sobrang ayos sana. Pero ang anak niya, psychiatrist pala. Ang hirap hulihin. Psychiatrist. Oo, medyo tricky nga. Matalas ang mata niyan. Kung hindi lang ako naghanda ng maaga, matagal na niyang napaliko ang nanay niya. Wala lang, Kuya Jun. Hindi naman siya basta isang matandang babae. Ano ba naman ang meron sa kanya? Ang dami kong high-end na contacts, Kuya Jun. Noong huli, yung mataas na opisyal na. Tinatawag na Zhao ano nga ba? Kung gusto mo, pwede ka na lang maging tauhan. Si Zheng Hongmei, kahit retiradong guro. Pero may apartment siya sa prime area ng city center. 3 kwarto at 1 sala ang unit. Namatay ang asawa niya nang hindi inaasahan. May malaking insurance payout siya. At hindi rin siya masyadong gumagastos araw-araw. Noong isang araw nakita ko ang halagang nakatupi sa passbook niya. Haha. Akala ko kukunin ko na sana lahat. Pero sa gitna ng proseso, may psychiatrist pala. Ay, wala lang, Jun. Ano bang ikakatakot mo? Kaya kanya bang bantayan ng 24 na oras para bantayan ang nanay niya? Ang kamay ng Junko ay sanay sa bilang 1 at 2 lang. Munting pakulo lang. Tungkol sa mga babaeng estudyante at mga babaeng boss. Kayang paikutin lahat. Ha ha ha. Jun. Pwede kitang tulungan. Jun. Tutulungan kitang makuha ang psychiatrist na yan. Ipakilala mo ako sa propesor. Tapos ipakilala mo rin ako sa ilang mayamang byuda. Kanya-kanya tayong makikinabang. Propesor. 1 taon na akong hindi nakikita ang propesor. Bakit ikaw, kakadating mo lang, makikita mo na agad. Mukha ka talagang pang-modelo. Siguro bagay sa mga babae ang ganyang klase. Ikaw ba si Zhao Yuan? Sige, pwede kitang bigyan ng pagkakataon. Pero sinasabi ko sa iyo, isang deal na sinamahan ko si Zheng Hongmei ng kalahating taon. Kapag naging maayos na, dadalhin kita sa propesor. Ipakikilala kita sa mga high-end na contacts. Kung masira man.
Alam ko ang gagawin. Jun, huwag kang mag-alala. Hindi kita bibiguin. Dr. Jiang, medyo kahina-hinala ang pinapahanap mo sa akin. Itong si Ajun. Buong pangalan niya ay Jo Junsheng. Totoo ngang may online shop siya. Sa ibabaw, wala namang kakaiba. Pero napansin kong sa pangalan niya, napakaraming numero ng telepono. Ang mga social media account na nirehistro gamit ang mga numerong iyon, madalas mag-share ng mga post ng isang blogger. Yung kursong pangrelasyon ni Professor Gia. Si Professor Gia ang nagtuturo sa iyo ng isang linyang nakakakilig sa mga babaeng mas matanda. Sinasabi ni Professor Gia sa iyo na 50 ang dahilan para mahalin ang isang babae. Isa iyong paraan para pataasin ang galing sa pakikisalamuha. Ang nagtuturo ay si Professor Gia. Si Professor Gia. Ying tao, pakiusap, alamin mo nga ang tungkol kay Professor Gia para sa akin. Pasok. Doktora Jiang, may isang ginoong Zhao sa labas. Sabi niya, may usapan daw kayo ng alas 5:30. Papasukin mo siya. Nga pala, Doktora Jiang, nagtanong ako, ang mga magulang ni Zhao Sixiu ay matagal nang naghiwalay at nagkaroon na ng sari-sari nilang mga pamilya. Malayo ang loob nila sa isa't isa. Halos hindi na sila nag-uugnayan. May kapatid pa siyang lalaki. Matagal na siyang nasa ibang bansa, pero hindi ko pa rin siya makontak. Susubukan ko ulit. Ito, bakit parang pamilyar ang mga mata at kilay nito? Si Ginoong Xiao Yuan ba ito? Ginoong Zhao. Pasensya na kung nakakaabala ako. Parang may pagkikita na ba tayo dati? Doktora Jiang. Ang paraan mo ng panliligaw at pakikipagkilala, medyo luma na at corny na, ha? Doktora Jiang. Ang paraan mo ng panliligaw at pakikipagkilala, medyo luma na at corny na, ha? Ginoong Zhao, ikaw, hindi mo kailangang kabahan. Pwede mo akong ituring na kaibigan mo. O kaya, isipin mo na parang wala ako rito. Sige, magsimula na tayo. Sige. Noong araw na iyon, nasa meeting ako. Naka-silent ang telepono ko. Tumawag siya sa akin ng maraming beses. Wala akong natanggap ni isa. Nang matapos ang meeting at nakita ko iyon, huli na ang lahat, at siya ay tuluyan nang nawala sa akin. Siya ang pinakamahalagang babae sa buhay ko. Kapag ipinikit ko ngayon ang mga mata ko, nandoon siya, nakatingin sa akin, at wala siyang sinasabi. Alam ko na sinisisi niya ako. Hello, ang numerong tinawagan mo ay naka-off. Pakitawagan na lang ulit mamaya. Doktora Jiang. Ngayon parang hinihingal na talaga ako. Pakiramdam ko hindi na ako makahinga. Ginoong Zhao, iyan ay reaksyon ng katawan pagkatapos ng trauma. Hindi mo sinasadyang hindi sagutin ang tawag. Wala kang kasalanan. Marami na ring nagsabi niyan sa akin, pero ako, hindi ko lang talaga mapatawad ang sarili ko. Doktora Jiang, naranasan mo na ba ang ganito? Na dahil sa isang pangyayari, hindi mo na mapatawad ang sarili mo. May nangyari kay Doktora Jiang. Ano ang nangyari? Si Zhao Sixiu. Tumalon siya sa ilog kagabi. Paano nangyari iyon? Kasalanan ko lahat. Noong kahapon, biglaan sana siyang pumunta para magpakonsulta sa iyo. Nakita kong abala ka, kaya ipinagpaliban ko. Doktora Jiang, Doktora Jiang. Pasensya na. Nawala ako sa isip. Ayos lang. Pagkatapos kitang makausap, mas gaman ang pakiramdam ko. Doktora Jiang, pwede mo ba akong samahan sa isang lugar? Dati, madalas kaming pumupunta rito. Matagal na niyang gustong samahan ko siyang pumunta rito ulit. Pero ako, Ginoong Zhao, bilang psychologist mo, ako, kailangan ko pang magsabi ng ilan pang salita. Ang patay ay hindi na muling mabubuhay. Alam kong masakit iyon.
pero kailangan mo itong tanggapin. Bata ka pa. Hindi ka dapat maipit sa konsensya mo. Kailangan magpatuloy ang buhay. Makakatagpo ka pa ng mas mabuting babae. Ang mahal mo ay nakatingin sa iyo mula sa langit. Nakikita niya kung gaano ka kahirap. Hindi siya matutuwa. Siguradong gusto niyang mabuhay ka ng maayos. Dr. Jiang, nagkakamali ka. Ayos lang po, Ginoong Zhao. Huwag po kayong mag-alala. Ay, Kuya Jun, talagang naabutan ni Xiao Yu ang psychologist na iyon. Nakaaya na niya palabas. Nagkukwentuhan na silang dalawa sa bench. Ang lambot ng kilos. Hindi inakalang ang batang ito ay, ang dami palang pakulo. Kuya Jun, ano ang susunod nating gagawin? Magmasid lang muna. Huwag munang gumalaw ng padalos-dalos. Ate May, manood tayo ng sine sa weekend. Kung tunay mo akong mahal, patunayan mo sa akin. Pumasok ka. Profesor. HMM. Yung retiradong girong babae, bakit hindi pa natin siya nasasakot, ha? Profesor, ang anak niya ay psychologist. Alam po ninyo, hindi madaling pasukin ang ganitong klase ng trabaho. Hindi pwede yan. Kung talagang hindi pwede, magpalit na lang tayo ng iba. Ang pinaka-importante rito ay, marami pang may pera na pwedeng mabiktima. Profesor, sinundan ko na ang kasong ito ng kalahating taon. Tapos ngayon susuko na lang. Hindi ko matanggap. Kuya Jun, paano naman ako? Alam kong matibay ang loob mo, pero sobra na ang katigasan ng loob na iyan. Hindi iyan magandang bagay. Ang nangyari kay Zhao Sixiu, ayokong maulit pa. Isang aksidente lang ang ginawa ng propesor. Napakatigas ng ulo ng babaeng iyon. Pilit pang tumalon sa ilog. Ikaw ang pumunta. Huwag mo akong iiwan. Wala na akong natira. Nakikiusap ako. Huwag mo akong iwan. May nahulog sa tubig. May tumalon sa ilog. May tumalon sa ilog na. May tumalon sa ilog. May tumalon sa ilog. Kahit anong sabihin mo. Nakakuha rin tayo sa kanya ng ilang 10 milyon, hindi ba? Para lang sa ilang 10 milyon, dinumihan mo pa ang sarili mong pamilya. Sa tingin mo, sulit ba? Kung hindi lang ako ang nagtabi ng gulo mo, matagal ka nang nakakulong. Paano ba talaga namatay si Zhao Sixiu? Naniniwala ako sa iyo, malinaw na malinaw sa akin ang lahat. Tama po ang itinuturo ninyo, Profesor Jun. Kailangan mong malaman, kaya kitang buhatin sa isang kamay. Kaya rin kitang wasakin ng natural. Ilang buwan ka nang walang bagong kliyente, ha? Huwag po kayong mag-alala, Profesor. Doon sa panig ng retiradong girong babae, nakapagpadala na ako ng tao doon. Nakuha na rin namin ang anak niyang babae. Tingnan natin ngayon, maayos ang takbo ng mga pangyayari. Mula sa kanya, makakakuha pa tayo ng ilang milyon. Paano naman ang pera ng pamilyang mayaman? Iyong nasa kolehiyo pa. Pinahinto na ni Mama ang card niya. Balak ko siyang hayaan munang magpahinga ng ilang araw. Lumabas ka. Lately, ang daming usap-usapan. Sa panig mo. Huwag mo na akong bigyan ulit. Ano na namang nangyari? Ay, nako. Pakiusap, siguraduhin mong magiging maayos at tahimik ang lahat sa pagkakataong ito. May problema si Dr. Jiang. Ang social media account na nakarehistro sa numero ng cellphone ni Ajun. Guwapong binata, kaka-update lang. Muli na namang nirepost ngayon, bagong video ng Emotional Intelligence course ni Professor Jia. Napakaraming lalaki. Hindi niya talaga maintindihan ang loika. Bakit habang mas mabuti mo siyang tratuhin, mas lalo kang nagiging mahal sa iyong girlfriend. Sa halip, lalo ka lang niyang hindi napapahalagahan. Sa totoo lang, hindi naman dahil hindi mo siya magawang tratuhin ng maayos, kundi, masyado mo siyang pinapa-feel na ligtas siya. Kailangan natin siyang gawing kabahan paminsan-minsan. Ngayon, tratuhin mo siya ng mas maayos.
Bukas naman. Pwede mo siyang lamigin ng tuluyan. Sa ganitong pagsubok, pwede siyang maging adik na adik. Kaya mula ngayon, sumali ka sa offline naming kurso. Kasama na ang lahat. Limitado lang ang pwesto. Unahan lang ang makakakuha. Talagang maestro ng puwa si Professor Gia. Lumilikha ng pagkabalisa, binababa ang kapwa, at itinatampok ang sarili. At mayroon pang intermittent reinforcement na pagsasanay. Ipinapakita niya ang sarili bilang tagapayo sa damdamin. Sa totoo lang, tinuturuan niya ang iba kung paano manipulahin ang mga kapareha nila. Doktora Jiang, hindi kaya ikaw ang nagtatago lang ng tunay na pakay? Ay, hello. Gusto ko sanang magtanong kung paano sumali sa offline na kurso ni Professor Gia. Pasensya na, Ginang. Ang offline na kurso namin ay tumatanggap lang ng mga lalaking estudyante. Bakit naman? Sa video ninyo, wala namang sinasabing lalaki lang ang tatanggapin. Oh, pasensya na talaga. Hindi ko rin alam ang tiyak na dahilan. Kapag tumanggap kami ng mga babaeng estudyante sa susunod, aabisuhan ko kayo. Salamat sa pagsubaybay. Walang problema sa bayad sa matrikula. Pero kailangan na kailangan ko talaga ito. HMPH. Napakaiba naman nito. Pasok ka. Ikaw na naman. Nakabili na ako ng 5 konsultasyon. Pangalawa pa lang ito. Si Ginoong Zhao, hindi ba siya nagtatrabaho? Sa totoo lang, hindi naman ako gaanong mahusay. Isa lang akong karaniwang anak mayaman. Tamabay lang buong araw. Hindi na kailangang magtrabaho. Kung gayon, Ginoong Zhao, ngayong araw, anong problema ang balak mong ikonsulta? Wala naman masyado. Nagbayad na ako. Dumaan lang ako para makipag-usap kay Doktora Jiang. Kung gayon, ano ang gustong pag-usapan ni Ginoong Zhao? Matagal na akong may isang tanong na talagang kinakausisa ko. Sabi mo, psychologist kayo. Araw-araw, ang dami nyo pa, ng mga pasyenteng binibigyan ng counseling. Nakarinig na ng napakaraming kwento. Ikaw mismo, mayroon ka ba? Anong bigat ng loob ang hindi mo pa mabitawan? Dr. Jiang. Ang iba, naiinggit lang dahil mataas ang sahod ng trabaho ko. Pero tuwing umuwi ako, at nakikita ko ang malamig na malaking bahay, ang lungkot at pag-iisa na iyon. Ako lang ang nakakaalam. Si Dr. Jiang Minglei noon ay mabait na mabait sa akin. May mga salita pa kaming hindi natatapos. Bakit bigla siyang naging malamig sa akin? Siguro kasi masyado akong mapilit. Ano na ang gagawin ko? Dr. Jiang, nagkabati na kami ni Minglei. At ngayon, mas mabait pa siya sa akin kaysa dati. Nagyaya pa nga siyang magpakasal sa akin. Ginoong Zhang. Kung wala naman pong iba ngayon, dito na lang po tayo sa konsultasyon. Hello. Kamag-anak po ba kayo ni Zheng Hongmei? Pakiusap, dumaan po kayo agad sa hospital sa sentrong distrito. Papunta na po ako agad. Ay, may emergency ngayon at rush hour pa sa pag-uwi. Hindi ka makakasakay ng taxi. Ihatid na kita. Ma, paano mo naman nasabi iyan? Ngayong hapon, nakauwi kami ni Ajun matapos mamili ng gulay. Pagdating namin sa tapat ng aming subdivision. Guwapo, add mo naman ako sa WeChat. Ano ba ang ginagawa mo? Tita, huwag kayong kabahan. Gusto ko lang makipagkaibigan sa anak ninyo. Ito. Boyfriend ko siya. Ha? Aha. Tita, hindi ba dapat salamin muna ang tingnan ninyo? Sa edad ninyong iyan, pwede na kayong maging ina niya. Di ba kayo nahihiya? Ay, tita. Alam ba ito ng mga anak ninyo? Kung ako ang anak ninyo, hihiya ako ng gusto kong lumubog sa lupa. Hindi kita IAADD sa WeChat ko. Kung wala na, pakihusog naman. Nakaharang kayo sa daan namin. Aalis na kami.
Guwapo, may sakit ka ba o ano? O scammer ka lang talaga? Kung hindi, bakit ka hahanap ng matandang babae? Paano ka ba magsalita? Huwag ka nang makipag-usap sa kanya. Alis na tayo. Bitawan mo ako. Wala lang yan, Hong Mei. Sino ba ito? 这谁呀？ Ang ginoong ito ang boyfriend nitong ginang. Boyfriend mo, sabi ni Lao Zhang, may nahanap ka na raw. Hindi pa rin ako naniniwala, Hong Mei. Baka naloloko ka lang. Ang mukhang inosenteng iyan, scammer din pala. Old Wang, isara mo ang bibig mo. Kung ganyan ang isip mo, ikaw lang ang mapapahamak. Imposible akong magkagusto sa iyo. Ay nako. Talagang hindi matukoy ni tita. Ang dating mo, ang lakas talaga. Bata pa, malakas pang kumain. Ikaw na batang pasaway. Linisin mo muna ang bibig mo. Ay, Ginoo. Alam mo ba, sa mga kabataan namin, tinatawag nilang damaykit sa may pera lang. Huwag mong sabihin iyan, Old Wang. Ginagawa rin naman niya ito para sa ikabubuti ni Ate May. Ikaw na mukhang inosente. Tumahimik ka na. Naadik ka na sa pakikisabit sa babae. Sinong sinasabi mong umaasa sa babae? Siya ang sinasabi ko. Ano ngayon? Hanapin ka, matandang babae. Hindi ko habol ang pera mo. Anong habol ko sa'yo? Habol ko bang maganda kang sumayaw sa plaza? O dahil sa dami ng kulubot mo? Naglalakas loob kang manakit sa akin. Kahit sinanay ko, hindi ako sinaktan. Makikipagpatayan ako sa'yo. Ngayon, ako na ang magtuturo sa'yo ng leksyon para sa nanay mo. Ate yun. Hong Mei. Ate yun. Hong Mei. Ate yun. Ayos ka lang ba, Hong Mei? Bilisan ninyo, tawagan ng 120. Ganito ang naging sitwasyon. Ang dumi ng bibig ng impaktang iyon. Ang dugong ito, pagtaas pa lang nito, ako na, Ate May. Ay. Doktora Jiang, lumabas ka muna sandali. Makikipag-usap lang ako kay mama ng Kamilang. Sige. Ma, makipaghiwalay ka na kay Ajun. Bakit naman? Hindi simpleng lalaki ang taong ito. Isipin mo, isa siyang binatang nasa 20s. Ikaw na lampas 50 na. Panatos ka pa niya. Anong habol niya sa'yo? Habol niya ang mga kulubot ko. Magaling akong sumayaw sa plaza. Iyan ang gusto mong sabihin, di ba? Sa tingin mo, lampas 50 na ang nanay mo. Kaya hindi na siya bagay sa tunay na pag-ibig. Ganoon ba? Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Xiaoyu, maaga nang pumanaw ang papa mo. Para sa'yo, hindi na ako muling naghanap. Natakot lang ako na baka masama ang pakikitungo sa'yo ng magiging stepfather mo. Ngayong malaki ka na. Ngayong independent ka na, gusto ko namang maramdaman na may nagmamahal sa akin. Hindi ba pwede ang mga araw na may kasama ako? Ma. Hindi ko naman sinasabing bawal kang maghanap, pero si Ajun. Tingnan mo ito. Ano ito? Tingnan mo. Ang gwapong binatang ito, si Ajun mismo. Itong ibinahagi niya, ang post ng Emotional Intelligence class ni Professor Jia. Maganda ang pagkakabalot ng pamagat, pero sa totoo lang, tinuturuan niya talaga ang mga lalaki kung paano kontrolin ang mga babae. Ma, isipin mo. Paano ba magkakainteres ang isang normal na tao sa mga ito? Kumusta? Hanggang saan na ang progreso? Hindi mo ba nakita na? Dadalhin niya na ako para makilala ang nanay niya. Ayos ka ah, bata. Hindi naman. Mas magaling pa ring magturo sina Profesor at Kuya Jun. Kailangan mong bilisan ang usad. Bilisan mong mapasaiyo siya. Iisa lang ang anak na babae ni Zheng Hongmei. Baka balang araw, ang matandang babae na iyon ay makinig sa kanya. Huwag kang mag-alala. Kay Jiang Yu, kaya ko siyang asikasuhin. Nga pala, Kuya Jun, kung mapaamo ko si Jiang Yu, kailangan mo talaga akong isama para makilala ang profesor. Sobrang hanga talaga ako sa kanya. Huwag kang mag-alala, alam ko ang ginagawa ko. Oo nga pala, Kuya Jun,
May maliit pa po akong pabor na hihilingin sa inyo. Yan lang pala, akala ko kung ano. Hindi ba't pagtuturo lang ito kung paano manligaw? Ano bang meron kay Professor Gia? Itinuturo niya sa mga lalaki kung paano maging mabuti sa mga babae. May mali ba roon? Ma, hindi ba ito para sa ikabubuti niya? Pangungontrol iyon sa kanya. Xiaoyu, bumabalik na naman ang pagiging doktor mo. Bilang isang psychologist, sa ngayon, parang may masama kang hinala sa lahat. Pumupunta si Ajun sa mga klase na ito. Ibig sabihin, seryoso siyang mag-aral. Kung paano makisama sa akin. At kung paano mapapabuti ang relasyon natin. Para sa akin si Ajun. Talagang ang dami niyang isinakripisyo. Sabi ni Afeng. Unang beses niyang makipagrelasyon sa isang babae. Kaya para sa atin. Para mas gumanda pa ang relasyon. Kaya nag-enroll siya sa kursong ito. Doktora Jiang. Talagang marami ang ginawa ni Afeng para sa akin. Panahon ng magpahinga si Ate May. Sabi ng doktor, hindi ka na pwedeng ma-stress uli. Mahirap lang bumaba ang alta presyon mo. Doktora Jiang. Alam kong minamaliit mo ako dahil taga-probinsya ako sa Heishi. Hindi ako nakapag-aral ng matagal. Kahit magbukas ako ng maliit na online shop, kaunti lang din ang kinikita ko. Pero totoong gusto kong maging mabuti kay Ate May. Pero ngayon, parang sobrang nilalayo mo ako. Baka hindi lang ako ang may kasalanan. Sinabi sa akin ni Ate May, matagal ka ng single. Kaya baka hindi mo maintindihan. Kapag magkasama ang dalawang tao, hindi mahalaga ang edad o estado sa buhay. Ang mahalaga, tapat na puso kapalit ng tapat na puso. Oo, tama ang sabi ni Ajun. Makinig ka naman kay Ajun. Ikaw nga, hindi ka naman nakapag-date ng marami. Bakit mo masasabing ako at hindi totoo ang nararamdaman ko kay Ajun? Ma, hindi naman ibig sabihin na hindi pa ako nakipagrelasyon. Nasaan ang boyfriend mo? Yung huli mo, 5 taon na ang nakalipas, di ba? Tita. Sa totoo lang, ako ang boyfriend ni Doktora Jiang. Nakasalukuyan niyang dine date. Ha? Hindi pa ganoon katagal mula nang mag-date kami ni Doktora Jiang. Noong una, iniisip ko sana ang relasyon, na maging matatag muna bago ako bumisita sa inyo. Pero sa nangyari ngayon, talagang ano ba ang ginagawa mo? Tinutulungan kita. Hindi ba halata? Ma, ha? Josie Yuan ang pangalan niya. Siya ang bago kong boyfriend. Tingnan mo. Sabi ko na nga ba, may magmamahal din sa anak kong babae. Doktora Jiang, mukhang sobra ang daldal ko, pasensya na. Kumpleto na ba kayo, mga estudyante? Sige, magsisimula na tayo ngayon. Gaya ng dati, I turn in muna ng lahat ang mga cellphone. At ang laman ng klase, kailangan lang nating hindi pwedeng mag-record o mag-video. Ngayong araw, pag-uusapan natin ang pang-akit, ang mas mataas na antas ng mga patakaran nito. Sa teorya naman, sa mga nauna nating ilang klase, na pag-usapan na natin. Sa araw na ito, magfo-focus tayo sa praktikal na aplikasyon. Hatiin natin ngayon, ang pangangailangan ng ating mga target. Kitang-kita naman ninyo, yung mga inosente, yung mga nanay, at yung mga may edad. Ang 3 uri ng babaeng ito, ay may magkakaibang pangangailangan sa buhay. Simulan natin sa mga bata-bata pa. Sila yung mga estudyante pa lang sa kolehiyo. Inosente pa ang isip, o di kaya ay bagong graduate. Wala pang karanasan sa buhay. Sila ang pinakamadaling mabiganin ng mga kabataang gaya ninyo. Profesor, paano naman kung career-oriented ang babae? Magandang tanong yan. Ang mga babaeng ganyan, matapang, matalino, at matagumpay. Sa lipunan, matagal na silang nakikipagsapalaran. Ano na lang kayang klaseng lalaki ang hindi nila nakita. Pero, tao pa rin sila. Natural lang na may kahinaan sila. Sa mga babaeng ganyan, kailangan mo lang na matukoy ng tama ang kanilang kahinaan. At atakihin ito ng todo-todo.
Ang mga independent women, hindi material na bagay ang pinakakailangan. Ang kailangan nila ay koneksyon. Yung may kapareha sa emosyon at isipan. Mahirap naman yata yan. Isa lang akong hamak na empleyado. Paano ko naman makukuha ang loob ng mga babaeng boss? Mali ka riyan. Sa klase nating ito, mayroon na tayong pinakamagaling na estudyante. Noong bago pa lang siya rito, mas hamak ka pa sa kanya. Wala ngang disenteng trabaho. Pagkatapos ng mga leksyon ko, sabay-sabay niyang nabihag ang tatlong magkakaibang uri ng babae. Isang anak mayaman, isang single mom, at isa pa. Iyong matapang na career woman. Nagbubuhat ba kayo ng bangko? Paano naman mangyayari yun? Totoo yan, totoo talaga. Ganito na lang, sa lahat ng estudyante rito, kung sino man sa inyo ang unang makakaipon ng 100 points, ipakikilala ko ang estudyanteng ito sa inyo, para sa one-on-one na coaching. Siguradong marami kayong matututunan. HMM. Bakit ka tumatawa? Wala lang. Josie Yuan, salamat sa araw na ito. Sinasabi ko yung pagpapanggap mong boyfriend ko. Kahit hindi mo man sinabi sa akin ng maaga, malaki talaga ang naitulong mo. Walang anuman. Maliit na bagay lang yun. Ang hirap talagang pakisamahan ng Ajun na yan. Parang hawak na niya sa leeg ang nanay ko. Xiao Qiao, nakita mo ba? Xiao Yu, Xiao Yu, Xiao Yu. 小月，小月， Ako ito, si Doktora Jiang. Tumingin ka sa akin. Doktora Jiang. Pinansin na niya ako. Sino? Sino ang pumansin sa'yo? Chen Feng. Nablock niya ako dati, pero ngayong araw, in-add niya na ako ulit. Akala ko gusto na niyang makipagbalikan. Hindi ko akalain na sasabihin niya sa akin na kung mahal ko talaga siya. Dapat patunayan ko ito sa pamamagitan ng pagpapakamatay. Xiao Yu, makinig ka sa akin. Pinagpapakamatay ka ni Chen Feng para patunayan ang pag-ibig mo. Hindi ito pag-ibig. Isa itong pagsubok sa pagsunod. Siya ang paunti-unting nagpaiba sa iyo ng ganyan. Hindi mo lang talaga maintindihan. Hindi ka pa kailanman nagmahal ng ganito ng isang tao. Ate. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Bitiwan mo ako. Peste ka. Xiao Yu. Saan mo nakuha ang peklat na iyan? Oo nga. Si Afeng ang nagpag-awit sa akin. Unang away namin iyon. Ang tindi ng away namin. Sabi ni Afeng sa akin na hindi ko siya mahal ng ganoon. Sabi niya, durog ang puso niya. Pagkatapos, birthday niya. Binigyan ko siya ng relo. Doon lang kami nagkabati. Pero sabi ni Afeng, gusto niyang, hindi ko makalimutan kailanman ang sakit ng puso niya. Sabi pa ni Afeng, ang lugar na ito ang pinakamalapit sa puso. Ang itago rito ay parang inihaharap. Nito ang laman ng puso niya. Ito ang marka ng pag-ibig namin. Ilang taon na si Afeng. Saan siya nakatira? Ano ang trabaho niya? Juyun, sagutin mo ako. Sino ba talaga siya? Hindi ko alam. Hindi mo alam? Paano mo hindi malalaman? Kami. Online lang ang relasyon namin. Pero seryoso kami. Araw-araw kaming nag-uusap, mula umaga hanggang gabi. Nagkita na ba kayo ng personal? Nagpalitan ba kayo ng larawan? Nag-video call ba kayo? Ako. Yung mga post niya. Nag-post ba siya ng larawan sa mga update niya? Halos hindi siya nagpo-post. Wala rin siyang post na sarili niyang litrato. Larawan. Walang larawan. Walang video. Peke lahat. Baka peke pati pangalan niya. Nakausap na namin siya sa telepono. Maganda ang boses niya, napakalambing. May banayad pa siyang tuldik mula Heishi. Madalas kaming mag-usap hanggang madaling araw. Totoo. Totoo. Oo,
Oo. Oo. 是 Taga-nayon ako sa Heishi. Ilang taon lang ako nakapag-aral. Kahit magbukas ako ng online shop, hindi rin ako kumita ng malaki. Pero, seryoso talaga akong alagaan si Ate May. Bakit hindi mo pa binubuksan ang ilaw? Ma, anong nangyari sa iyo? Gusto na akong iwan ni Ajun. Ate May, magpakasal na tayo. Ano ba iyang sinasabi mo, Ajun? Seryoso ako. Ajun. 50-5 na ako. Hindi naman mahalaga kung magpapakasal tayo o hindi. Ang mahalaga, mamuhay tayo ng maayos. Pero mahalaga sa akin ang kasal. Hindi pa ako nagkakasawa, at nag-iisang anak ako sa pamilya. Tradisyonal ang mga magulang ko. Para sa iyo, nakipag-away na ako ng matindi sa kanila. Pinipilit ako ng mga magulang kong makipag-blind date. Pinipilit mo akong magpakasal at magkaanak sa kapwa ko kaedad. Tumatanggi na ako. Sinabi ko sa kanila, ikaw lang ang gusto kong makasama habang buhay. Ang hirap kong ang kumbinsihin sila. Kung hindi tayo magpapakasal, wala akong maipapaliwanag sa pamilya ko. Hindi sa ayaw kitang makasama. E di magpakasal tayo. Papel lang naman yan. Wala naman mababago. Pero, Ajun, hindi ka pa rin tinatanggap ni Xiaoyu. Alam ko. Sa puso mo. Pinakamahalaga ang anak mong babae. Kung sa buong buhay niya ay hindi niya ako tatanggapin, ako ang kukumbinsi sa kanya. Hindi na kailangan. Nakikita ko na nahahati ka sa akin at kay Doktora Jiang. Masakit din para sa akin. Kapag may minamahal ka, dapat hindi mo siya pinahihirapan. Ate May, totoong mahal kita. Kaya, tapos na tayo. Hindi. Ajun, huwag kang umalis. Bigyan mo pa ako ng kaunting panahon. Mula pagkabata, masunurin na si Xiaoyu. Papayag siya sa atin. Ajun. Kung magkahiwalay na lang tayo, okay lang din. Si Ajun naman talaga, hindi naman mapagkakatiwalaan. Ano ba ang sinasabi mo? Sabi ko, kung maghihiwalay, hiwalay na. Mas mabuti ang mabilis na sakit kaysa sa matagal na paghihirap. Ikaw pa rin ang dahilan. Jiang Yu, alam ko mula pa sa simula. Mababa ang tingin mo kay Ajun. Hindi kami kailanman nag-away ni Ajun. Simula nang makialam ka, simula nang palagi mong sinasabi sa akin, na manluloko siya, na pera ko lang ang habol niya. Nagsimula kaming mag-away. Ina, hindi naman marangal na tao si Ajun mula pa noon. Sinong matinong tao ba ang araw-araw magpo-post ng mga ganyan sa Weibo? Dahil sa iyo lahat iyon. Hindi mo siya tinanggap, pinalabas mong wala siyang tiwala sa sarili. Gusto niyang patunayan ang sarili niya sa pamamagitan ng kasal. Kung hindi dahil sa iyo, hindi tayo mag-aaway. Ajun. Hindi rin ako iiwan ni Ajun. Zheng Hongmei, isa kang guro ng bayan. 3 dekada kang nagturo. May mga doktor at abogado ang mga estudyante mo, at mga propesor. Ang dami mong naging alagad sa buong mundo. Ikaw, paano ka naging ganito kapalpak? Ako. Mahigit 20 taon ang tanda niya sa iyo. Sa loob lang ng kalahating taon, magpapakasal na kayo. Hindi mo ba nakikitang may problema iyon? Sabi niya, siya lang ang nag-iisang anak na lalaki sa pamilya. Sabi niya, dahil sa iyo nakipag-away siya sa pamilya niya. Sabi niya, kahit ano pa ang sabihin niya, naniniwala ka agad. Ako ang anak mo. Ako ang pinakamalapit na tao sa mundo para sa iyo. Ni isang salita sa sinasabi ko, hindi mo pinaniniwalaan. Ate May, sobrang sama ng loob ko.
Alam kong hindi ako gusto ng anak mo. Alam ko rin na hindi ako bagay sa iyo. Kung sa tingin mo, pinahirapan kita. Kung sa tingin mo, pinahirapan kita. Pwede na akong umalis. Basta maayos ka, ayos na. Ate May. Pasensya na po. Kasalanan ko lahat. Hindi talaga ako pwedeng mabuhay nang wala ka, Arjun. Ah, Jun. Ito ang pinakaklasikong galaw ng isang manipulator. Ipinapasa mo sa sarili mo ang lahat ng sisi. Sa ibabaw, parang ikaw ang nagpaparaya. Pero sa totoo lang, ginagamit mo ang pagpapababa mo sa sarili. Para gisingin ang hiya at sakit ng kabila. Ang galaw na ito, epektibo talaga laban sa nanay ko na sobra ang pagkaina. Sa mga taong sobra ang pagkamaawain, parang siguradong panalo ang ganitong taktika. Zhao Yuan. Nasa bahay ka ba? Ah, Doktora Jiang. Wala po ako sa bahay ngayon. Nasa bahay ako ng kaibigan ko. Kakagaling ko lang sa bahay ng nanay ko. Nag-away na naman kami. Ay. Dahil na naman ba kay Akwan? Nag-away sila ng nanay ko ngayon. Tapos nakipaghiwalay siya. Tapos nag-message ulit ng sorry. Yung paandar niya, isang tingin ko pa lang, kita ko na agad. Napakabadoy. Pero ang nanay ko, parang nabighani agad. Kahit anong paliwanag ko, di niya maintindihan. Talagang ang galing ni Arjun. Nalaman niya lahat ng hilig at kahinaan ng nanay ko. Tapos tinamaan niya mismo. Eksakto ang tama. Sige na, Doktora Jiang. Alas 11 na ngayon. Tapos mo nang alalahanin si Xiaoyu. Tapos si tita naman ang inaalala mo. Panahon na para asikasuhin mo naman ang sarili mo. Umuwi ka na at magpahinga ng maaga. Malapit na ako sa bahay. Ah. Bukas, linggo, day off ko. May oras ka bang manood tayo ng sine? Kung wala kang oras, meron ako. Sige, ipapadala ko sa iyo ang oras at lugar. Good night. Good night. Zhao Yuan, mula ngayon, sumunod ka kay kuya at kumita tayo ng malaki. Salamat, Kuya Jun. Maganda ba yung sine ngayon? Hindi ako masyadong nakatingin. Sa'yo lang ako nakatitig. Salamat ha. Maganda talaga yung sine. Masarap din yung luto mo. Kaya salita lang ba ang pasasalamat mo? Ano pa ba? I'm drowning in a dark blue like a girl, can't you see? I'm such a never-breaking 军马 silence, 秦少 can't 视频发你了 see? 啊！ Why you knock my door? Pretend we're sitting away. Why you knock my door? HMPH. Itong si Zhao Yu. Talagang hindi niya ako binaygo. Hey. Baby, napakaganda mo ngayon. Ang lintik na babaeng ito. Talagang hindi niya ako binaygo. Lumapit ka rito, sa harap ng bodhisattva. Ano bang klaseng salita yan? Oo. Profesor, sa tingin ko, dapat din nating dagdagan pa ang mga tauhan natin. Sa tingin ko, itong si Zhao Yuan.
ay talagang may ibubuga. Kayang-kaya niyang lusutan pati ang mga matitigas ang ulo na gaya ng psychologist. Mukhang may talento talaga ang binatang ito. May totoong galing siya. Sige, pipili ako ng araw at dadalhin ko siya para makilala ka. Napakabuti. Profesor, pakinggan po ninyo. Hindi pa rin nahahanap ang telepono ni Zhao Sixiu. Nasa inyo po ba ito, Profesor? Ano ang sinasabi mo? Asikasuhin mo ang sarili mong problema. Huwag kang makialam sa hindi mo dapat pakialaman. Ayusin mo muna ang sarili mong mga bagay. Oo. Sige na. Ngayon, may iuulat ako na isang mahalagang balita. Makikita rin ito ng lahat. Ang sumasabog na banner na ito. Ano ang nakasulat sa itaas? Isang task lang. 100 points agad. Zhao Siyuan, ikaw na. Magkwento ka. Si Zhao Siyuan natin. Noong bagong dating pa lang siya, alam na ng lahat, na hindi siya nangangahas makipag-usap sa mga babae. Pero pagkatapos pumasok sa klase natin, wala pang isang buwan. Nagawa na niya ang buong proseso ng pag-eniaya, hawak kamay, yakap, halik, at paghiga sa kama. At nakakuha siya ng 100 puntos. Dapat tularan ninyo siya. At pag-aralan ang ginagawa niya. Zhao Siyuan, ikaw naman. Umakyat ka na rito. Ibahagi mo sa lahat ang mga natutunan mo. Sa totoo lang, wala naman akong espesyal. Basta taos puso, sapat na. Una, kailangan mo munang magkaroon ng ganitong magandang mukha. Para sa katulad naming karaniwan lang ang itsura. Ang pagiging totoo ay para lang tayong natutuwang sarili natin. Tama, sa ganda ng mukha mo. Teka. Uulitin ko. Ang sino mang nag-aakalang pangit siya, tapos hindi mahabol ang Diyosa. Iyon ang pinakamalaking maling akala. Mali. Kayo, mga pakyut, akala ninyo tinanggihan kayo ng Diyosa. Dahil hindi lang kayo sapat ang itsura, pangit, mataba, pandak, at kapos sa buhay. Makikita naman ng lahat sa screen. Ang tunay na dahilan kung bakit hindi kayo maiwan ng Diyosa, ay ang teknik na lagi nating sinasabi. Tama ang sinabi ng propesor. Noong una, ganyan din ako. Noon, hindi ko nga maad ang WeChat ng Diyosa. Nang pumasok ako sa klase ng propesor, saka ko lang nakuha ng maayos ang Diyosa. Nakakaaliw ang lakas ng loob mo. Natural na narinig din iyan ng lahat. Propesor, ano ba ang kailangan gawin para diretso nang umabot sa 100? Saka ipapaliwanag ng propesor sa lahat ang sagot. Ibig sabihin, gawing handang mamatay para sa iyo ang Diyosa. Hindi ko inaasahang sinabi niya sa akin, kung mahal ko talaga siya. Hayaan ko raw ang sarili ko na mamatay para patunayan iyon. Kapag gusto mong makipaghiwalay sa akin, wala na akong ibang magagawa kundi mamatay. Eh di, mamatay ka. Sige, dito na muna ang klase natin ngayon. Umuwi kayo at pag-isipan ninyo ng mabuti. Tapos na ang klase. At si Zhao Siyuan, maiwan ka muna. Ayuan, 3 buwan ka pa lang mula nang pumasok ka. At umabot ka na agad sa ganitong level. Hindi biro iyan. May pag-asa kang maturuan. Ay, mahusay talagang magturo sina Propesor at Kuya Jun. Siyempre. Ang susi sa susunod. Kung gusto mo pang umangat, nakadepende pa kung kaya mo. Oo naman, Ajun. Propesor, yung kaso noon ng retiradong babaeng guro. Matagal ka na rin diyang kamakastigo, kalahating taon na rin, di ba? Malapit na, Propesor. Ngayon, si Zhao Yuan na ang bahala sa anak niya para sa akin. Maaari ko nang isara ang bitag agad. Sana sa susunod, huwag na. May mangyari pang aberya. Naiintindihan mo ang ibig kong sabihin, ha? Propesor, aksidente lang iyon. Huwag kang mag-alala, hindi na mauulit ito. Anong nangyari dati?
Kung hindi dapat itanong, huwag na lang itanong. Ay, pasensya na, Kuya Jun. Nadaldal ako. Basta alam mo sa sarili mo, ayos na. Mag-ingat ka sa mga gagawin mo. Bilisan mo at ayusin mo na ang kaso ni Zheng Hongmei para sa akin. May isa pa akong mayamang dalaga na hawak. Katatapos lang magtapos sa kolehiyo. Love struck pa. Kapag nagsawa na ako, ipapasa ko sa iyo. Itong matabang baboy na ito. Sapat na ito para mabusog ka ng ilang panahon. Salamat, Kuya Jun. Gagawin ko ng maayos, sigurado. Hindi kita mapapahiya. Nga pala, Kuya Jun, may naisip akong paraan. Halika, Xiaoyu, uminom ka ng sabaw. Si Ajun ito, sabaw ng buto na pinakuluan buong hapon. Sabi niya, pampalakas daw ito para sa iyo. Hindi ba sinabi mong hiwalay na kayo? Ano ba itong drama na ito? Ay nako, anong hiwalay na hiwalay? Nagkapikunan lang kami ni Ajun. Kinabukasan, bati na kami ulit. Xiaoyu, Ajun. May mahalaga akong gustong pag-usapan sa iyo. Doktora Jiang. Gusto kong pakasalan si Ate May. Tapos, balak naming ibenta ang bahay na ito. Tapos bibili kami ni Ajun ng bagong bahay. Ate Wei, HMM, may gusto akong ikonsulta sa iyo. Sige, sabihin mo, HMM. Tungkol sa bahay na ito. Sobrang layo nito sa pinagtatrabahuhan ko. Pag kinasal na kami, lilipat na ako rito. Mahigit 2 oras ang biyahe ko araw-araw. Totoo nga, napakahirap niyan para sa iyo. HMM. At kahit maganda ang lokasyon ng subdivision na ito. Masyado naman itong luma. Laging sira ang elevator. Kung hindi man, ibenta na lang kaya ang bahay na ito. Ako, nitong huli nakakita ako ng bagong proyekto ng pabahay. Doon sa lugar na iyon, madaling sakyan at maganda ang lokasyon. Maganda rin ang paligid ng komunidad. Siguradong magugustuhan mo. At sa mga nagdaang taon, nakaipon din ako ng kaunti. Sa oras na iyon, tigkalahati tayo sa gastos. Ay panggalan natin sa ating dalawa. Sa ganoon, hindi laging iisipin ni Doktora Jiang na, pera at bahay mo lang ang habol ko. Gusto kong malaman ni Doktora Jiang, na talagang gusto kong makasama ka habang buhay. Sige. Sang-ayon ako. Hindi ako sang-ayon, Ma. Ngayon, ang bahay na ito ay nasa pangalan mo lang. Personal na ari-arian mo ito. Alam mo ba na kung ibenta mo ito at ipalit sa bagong bahay, ano ang ibig sabihin noon? Ang ibig kong sabihin, kung sakali lang. Kung sakaling hindi kayo magkasundo sa hinaharap, hindi na magiging. Ikaw na lang mag-isa. Xiaoyu, bakit ka magsalita ng ganyan? Ayos kami ni Ajun. Paano magkakaroon ng problema? Oo, ay, tita, bibili pala kayo ng fake Wiwan. Xiaojiao, alam mo rin pala ang project na ito. Oo, may kaibigan ako roon na marketing manager. Maganda ang reputasyon ng project na ito. At sa lugar na iyon, isa ito sa napakasulit. Talaga, Xiaojiao, sa tingin mo rin maganda. Oo, kung hindi lang sobrang layo sa trabaho, doon din ako bibili. Makakakuha ang kaibigan ko ng internal discount. Kung gusto mong bumili, tita, tatanungin ko para sa iyo. Xiaojiao, ang bait mo naman. Kung gayon, pakitulungan mo akong makipag-ugnayan, tita. Walang problema, Ma. Hindi ikaw ang may kasalanan. Ay nako, tita, dapat matuwa ka na may kasama ka. Hindi mo ba lagi sinasabi na sobrang busy ka, na nakakaramdam ka ng guilty dahil wala kang oras na samahan si tita? Ngayon may makakasama na si tita palagi. Dapat mas kampante ka na. Sige, sa ibang araw tayo sabay na tumingin. Sige, sige, kukontakin ko ang sales agent. Ay, kain na. Hey. Yuan.
Kuya Jun. Kamusta na? Ayos na. Nakuha na ang password ng passbook. Ikaw talaga, ang galing mo, ha? Salamat, Kuya Jun. Sisiguraduhin kong gagawin ko ng maayos. Hindi kita ipapahiya. Ay oo nga pala, Kuya Jun. May paraan ako. Pwede mong sabihin kay Zheng Hongmei na gusto mong maglabas ng pera para bumili kayo ng bahay pampakasal. Sabihin mo sa kanya na ibenta ang lumang bahay. Pag nabiling ang bahay, ang pera mula sa bentahan mapupunta sa passbook niya. Alam ni Jiang Yu ang password ng passbook. Ako na ang kukuha nito sa kanya pagdating ng oras. Alam ko ang passbook na iyon. Nasa drawer sa sala. Kapag nakuha mo na ang password, ako na. Aalis. Magdiwang tayo ngayon. Sige. Kuya Jun. Yuan. May gusto sana akong itanong, pero di ko alam kung dapat ba. Oo. Yung sinabing aksidente ng propesor noong huli. Ano ba talaga ang ibig sabihin? Punyeta ka. Talagang mausisa ka, ha? Ang lakas ng loob mong maging mausisa, ha? Hey. Mga isang taon na ang nakalipas, siguro. Lahat ng lumipas ay pawang huwad. Ang alaala ay daang walang balik. Nabasa mo na. Ma. 2 beses ko nang nabasa. Noong una, akala ko nagsusulat siya ng kwento ng isang pamilya. Noong ikalawa, pakiramdam ko nagsusulat siya ng kalungkutan ng bawat tao na may iba't ibang mukha. Ang pag-ibig sa panahon ng kolera ni Marquez. Maganda rin ang pag-ibig sa panahong iyon. Kung may oras ka, pwede mong basahin. Ang galing mo, Kuya Jun. Ay, paano nga ulit sinabi ni Profesor iyon? Kung ang isang tao ay may niche at di karaniwang hilig, magpanggap kang kapareho niya. Makiramay ka sa kanya. Tama. Makiramay ka sa kanya. Tapos, ano pa, Kuya Jun? Tapos, gumawa ako ng ikalawang kunwari ay nagkataong pagkikita. Sa pet shop, alam mo naman, mahihirapan ang mga babae na tumanggi sa maliliit na hayop. Ganun lang ka-simple. Simple. Bawat post sa feed niya, bawat letra, kabisado ko. Alam mo kung bakit pinili ang pet shop at ang bookstore. Tindahan ng libro. Tahimik. Ang sentimental na panig ng tao ang pinakamadaling mapuko. Sa pet shop naman, mga maliliit na hayop. Kapag nakakita ang tao ng maliliit na hayop, pinakamadali niyang ibaba ang depensa. Sa harap ni Zhou Sexiu, isang matalinong babae. Bawat hakbang ay dapat planadong mabuti. Kapag nakuha mo na ang loob ng isang matalinong babae, madali na silang makontrol. Dahil paulit-ulit nilang sinasabi sa sarili nila, nasa sobrang talino ko. Paano ako magkakamaling pumili ng tao? Hey. Tapos, Eddie, kapag may gustong manloko at may gustong magpauto. Zhang Minglei. Ano ba talaga ang nangyari? Hindi nagre-reply sa mga mensahe. Hindi sumasagot sa tawag. Isang buong linggo na. Pasensya na, hindi ko sinasadya. Nasa malaking gulo ako. Malaking gulo. Anong klaseng gulo? Hindi ko pwedeng sabihin. Ayokong madamay ka. Sexiu, kalimutan mo na ako. Isipin mong hindi na lang ako kailanman nagpakita. Zhang Minglei, makinig ka. Kahit anong problema ang kinasasadlakan mo, sabay natin itong lutasin. Hindi ko hahayaan na ikaw lang ang magbuhat nito. Pakiusap. Sabihin mo na sa akin kung nasaan ka. Nasa bahay ako ng kaibigan ko. Ha?
HMM. Ano? Hindi ka dapat pumunta dito. Ano ba talaga ang nangyari? Nagtayo ako ng negosyo. Humiram ako ng kaunting pera sa mga kaibigan. Magkano ang inutang mo? 2 milyon. Kaya ko sana itong bayaran. Pero pautang na may napakalaking interes. Lumalago ang interes, kaya hindi ko na kaya ngayon. Pumunta sila sa kumpanya ko para manggulo. At pininturahan pa ang pinto ng bahay ko. Natakot ako na puntahan kanila, kaya hindi na kita kinontak. Magkano na ang utang mo sa kanila ngayon? 6U. Makipaghiwalay na tayo. Ayokong madamay ka. Kalimutan mo na ako. Isipin mong hindi na lang ako kailanman nagpakita. Ano bang sinasabi mo? Zhang Minglei, ipakita mo sa akin ang kamay mo. Ginawa ng mga nagpapatubo sa pera. Pumunta sila sa bahay ko para maningil. Mabilis akong tumakbo. Nasugatan ako ng ilang hiwa. Magkano? Hindi mo na problema iyon. Tinanong ko kung magkano. 30 milyon. Ha? Tatlong araw. Hintayin mo ako dito. Sa loob ng 3 araw, ibibigay ko sa iyo ang pera. Session. Hindi ba't napakakinis pakinggan yan? Paano naging aksidente? Sinong sisihin? Sobra siyang walang hiya. Minglei, nagmakaawa ako sa iyo, huwag ka nang umalis. Anong gusto mo? Sabihin mo. Lahat ibibigay ko sa iyo. Hindi ba't napaka-in-love natin noon? Noon pa iyon. Ngayon, hindi na kita mahal. Hindi mo magawa na hindi mo ako mahalin. Marami na tayong napagdaanan. Tingnan mo, Kuya Lin. Ito ang una nating away. Pinainit mo ako. Ito ang pinakamalapit na lugar sa puso ko. Patunay ito ng pagmamahalan natin. Nakalimutan mo na ba? You. Nagbabago ang tao. Maghiwalay na lang tayo ng maayos. Umuwi ka at ituloy mo na ang ginagawa mo. Hindi ba ayos lang ang pagiging mataas mong finance director? Zhao Minglei. Hindi na ako makababalik. Alam mo namang para sa iyo iyon. Inilipat ko ang pera ng kumpanya, HMPH, 6U. Huwag basta magsalita ng kung ano-ano. Voluntaryo mong ibinigay sa akin ang perang iyon. Walang ebidensya, walang kontrata. Sa pinakamarami, ituring mo na lang na investment mo sa pagsisimula ko ng negosyo. Sa investment, normal lang ang 10 taya, siyam ang talo. Kung makikipaghiwalay ka sa akin, wala na akong ibang magagawa kundi magpakamatay. E di magpakamatay ka. Nako, gusto na niyang tumalon sa ilog. Walang makakapigil sa kanya. Pag namatay si Zhao 6U, hindi ba nag-report ang pamilya niya sa pulis? Hindi ba kayo nakita ng pulis? Hehe. Yes, ito. Ito na ang galing mo, Kuya Jun. Inimbestigahan ko siya. Mula pagkabata, hiwalay ang mga magulang niya. Malayo ang relasyon nila. 1 taon na, ilang beses lang siyang nakadalaw. May isa pa siyang malapit na kapatid. Pagpasok niya sa kolehiyo, nag-abroad na siya, at hindi na bumalik kailanman. Bago ako kumilos, sinubaybayan ko siya ng ilang buwan. Mga 1 buwan at higit pa. Malamig ang ugali niya, workaholic siya.
Walang social life, walang kaibigan. Araw-araw, trabaho at overtime lang sa kumpanya. Noong nililigawan ko siya, maging ang pagkakakilanlan ko at tirahan ko, ay pawang peke. Gusto ko pa sanang gumawa ng kung ano-anong dahilan para pigilan siya. Para hindi niya maipahayag ang relasyon naming dalawa, kaya walang nakakaalam na may karelasyon siya, na nobyong si Zhang Minglei. Kaya nang mamatay siya, wala nang makakaalam ng peke mong pagkakakilanlan. Walang matibay na patunay. Nasaan ang cellphone niya? Karaniwang sinusuri ng pulis ang cellphone, di ba? Hindi nakita ang cellphone. Wala akong nakita. Matagal nang naghanap ang pulis sa tabing ilog. Wala rin silang nahanap. Kuya Jun, hula ko lang ito ah. Posible bang nasa propesor ang cellphone? Nasa propesor na nga ba? Di ba mas mabuti yun? Para iyang take ang time bomb. Magagamit ito ng propesor. Gamitin ang cellphone para bantaan ka. Zhou Yuan. Ano ba ang sinasabi mo? Para sa propesor, handa akong gawin ang kahit ano ng buong puso. Pasensya na, Kuya Jun. Nasobrahan ako sa daldal. Paano naman si Hong Mei? Ano ang gagawin natin? Ikaw muna ang magpatagal kay Jiang Yu. Pagdating ng oras, sa panig ni Zheng Hongmei, sama-sama tayong pupunta. Ang dami namang handa. May okasyon ba ngayon? Tama ka. Dumating si Xiaoyu. Tingnan mo ito. Nay, ibinenta mo ang bahay. Oo, ngayong umaga lang ako pumirma ng kontrata. Ang bilis naman. Noong nakaraang linggo mo lang sinabi sa akin ito. Tapos ibinenta mo na ngayon. Nay, luma na talaga ang bahay na ito. Pero ito ang pinakamagandang bahay sa school district sa buong lungsod. Sobrang in-demand ito. At hindi rin mataas ang hinihingi kong presyo. Iyong mag-asawa na iyon ha. Mukhang may pera sila. Isang tingin pa lang, nagustuhan na agad. Agad silang nagbigay ng 100,000 na deposito. Kaninang umaga, dinala nila ang abogado nila para pirmahan ang kontrata. Pagkaalis namin at naipasa na ang bahay, babayaran nila ang buong halaga. Doktor Jiang, may pananagutan din ako sa bagay na ito. Dapat pinigilan ko si Sister May. Dapat hintayin mong bumalik ka bago pumirma ng kontrata. Pero talagang mukhang mapagkakatiwalaan ang mag-asawang iyon. Nandoon ako buong oras at nakabantay. Wala akong nakitang problema. Tapos tingnan mo pa ito. Ang nakasulat doon ay, ang passbook number ni Sister May. Pag dumating ang pera sa pagbenta ng bahay, ay deposito lahat sa account ni Sister May. Wala akong gagalawin ni isang sentimo. Dito nakalagay ang lahat ng ipon ko. Pagdating ng oras, bibili tayo ng bagong bahay. Hahatiin ko ito sa kalahati kay Sister May. Gusto ko lang ipaalam sa iyo. Hindi ko talaga habol ang pera ni Sister May. Sige, naibenta na rin naman. Basta masaya ka. Kain na tayo. Ay. Kumuha ka pa ng marami. Haha. Propesor. Halos ayos na ang kay Zheng Hongmei. Napirmahan na ang kontrata. Nagbigay na rin ng deposito ang bumibili. Kapag nailipat na ang bayad sa bahay, sa account ng passbook ni Zheng Hongmei, agad akong babawi at sisikerin ang bitag. Ang withdrawal password ng passbook. Nailabas din ni Zhao Yuan para sa akin. Propesor. Si Jiang Yu ngayon ay lubos nang nagtitiwala sa akin. Noong huli naming napag-usapan ang tungkol kay Sunzi, nasabi niya agad nang wala sa isip. Adjun na. Sobrang dali naman yata nito sa pagkakataong ito. Sabi mo, 1 linggo pa lang nakalista ang bahay na ito. May nahanap na agad na buyer. At cash pa. Propesor, maganda talaga ang lokasyon ng bahay na ito. Pinakamagandang bahay sa school district sa buong lungsod. Ang presyo na ipinalista ko para kay Zheng Hongmei ay mahigit 400,000 na mas mababa kaysa sa kaparehong unit. Sa ganitong bargain, sino ba ang hindi matutuksong sumunggab? Propesor, sinuri ko na ang buyer na iyon. Nakita ko na ang credentials at background niya. Walang problema. Kung nasuri mo na rin, ayuan. Mas kampante na ako.
Ganito na lang, Ajun. May ilang bagay pa akong kailangang pag-usapan kay Ayuan. Lumabas ka muna. Ayuan, ang ibig mong sabihin, ay naglihis na ng loob si Ajun. Opo, Propesor. Hindi ako makasisiguro ng 100%. Pero noong huling beses na lasing si Kuya Jun, may sinabi siyang mga bagay. Tungkol sa isang babaeng nagngangalang Zhou Sixiu. Hindi ako makasisiguro ng 100%. Pero noong huling beses na lasing si Kuya Jun, may sinabi siyang mga bagay. Tungkol sa isang babaeng nagngangalang Zhou Sixiu. Binanggit niya ang cellphone ni Zhou Sixiu. Sabi niya, baka nasa inyo ang cellphone na iyon, Propesor. Ginamit ninyo ang cellphone na iyon para pagbantaan siya. Ay, lasing lang talaga si Kuya Jun. Minsan kung ano-ano ang nasasabi niya. Paulit-ulit pa niyang sinasabi na malaki ang utang na loob niya sa inyo, Propesor. Nasa mga taon na ito na wala kayo. Wala siya sa kinalalagyan niya ngayon. Lahat ng sinabi niya, lasing lang iyon. Hindi dapat seryosohin. Pero noong huling beses, may sinabi si Kuya Jun. Hindi ko alam kung dapat ko bang banggitin. Sige, sabihin mo. Ay, sabi ni Kuya Jun. Sa mga taon na ito na sama-sama siya sa inyo, Propesor. Malaki rin ang kinita niya para sa inyo. At marami rin siyang anak ko nasisi. Napagod na siya. Iniisip niyang matapos muna ang deal na ito kay Hongmei. Saka siya magpapahinga muna. Naintindihan ko. Ayuan, maganda ang naging trabaho mo. Wala po, Propesor. Sa palagay ko lang. Anumang makasasama sa team natin, hindi ko dapat itinago sa inyo. Sa pwesto ng class leader. Matagal-tagal na ring nakaupo si Ajun. Sa pagpili ng bagong tao ngayon. Ikaw talaga ang mataas ang tingin ko. Zhou Yuan. Kuya Ching, anong sinabi ng propesor nang pinili kanyang iwan dito? Wala naman siyang sinabi. Nagtanong lang siya sa akin kung paano ang pag-usad kay Xiang Yu. At sinabi rin niyang suportahan kita ng maayos. Sabi ng propesor, maganda raw ang performance ko nitong mga nakaraang araw. Gusto raw niya akong i-refer sa ilang high-end contacts. Anong klaseng high-end contacts? Ilang pangalan lang. Halimbawa si Boss Zeng ng Jinchong Capital, at si Sister Hong ng Yuan Sheng Real Estate, mga koneksyong iyon. Pero malinaw na sinabi ng propesor na ipapasa niya iyon sa akin. Hindi ko rin alam kung bakit niya ibinigay sa akin. Naipakilala ko sila. Baka nag-aalala siya na mapagod ka ng husto, Kuya Jun. Sabi sa akin ng propesor, ang deal na ito kay Sun Hongmei ay medyo mabigat para sa iyo. Oo, pagkatapos nito, gusto kanyang magpahinga muna. Ay oo nga pala, binanggit din ng propesor ang cellphone ni Zhou Sixiu. Sinabi niya na nasa kanya nga ang cellphone na iyon. May napakahalagang bagay sa loob. Ano pa ang sinabi ng propesor? May sinabi rin ng propesor na ilang bagay. Hindi ko alam kung ako lang ba ang napaisip ng sobra. Anong mga sinabi? Sabi ng propesor, isang mahusay na tagasanay ng aso. Kahit gaano pa katapang ang tahol ng aso. Kahit gaano pa ito kalayo tumakbo. Basta mahigpit lang niyang hawak ang tali. Susunod ng maamo ang aso sa tabi ng may-ari. Kuya Jun, kung wala ka ng iba, aakyat na muna ako. Zhou si Yuan. Ang mag-asawang bibili ng bahay, wala talaga silang problema. Walang problema. Sige, magpahinga ka na. Sige po, Kuya Jun. Hoy, Biao. I-book mo ako ng pinakaunang barkong lalabas sa Pantalan sa susunod na linggo. Naipadala na ng buyer ang buong bayad. Tingnan mo, talaga. Napakabuti. Ay, maghahanda ako ng isang baso ng gatas para sa iyo.
Naubos na ni Ate May ang gatas. Bukas lilipat pa tayo ng bahay. Matulog ka ng maaga ngayon. Huling gabi ko na ito rito. 是我在这的最后一夜。 20 taon na akong nakatira rito. Dito ipinanganak si Xiaoyu. Dito umalis ang tatay ni Xiaoyu. Dito rin ako unti-unting tumanda. 慢慢变了。 Bawat sulok dito ay puno ng alaala para sa iyo. Ate May, walang pera. Matulog ka muna. Paggising mo, tapos na ang lahat. 什么都结束。 Ay, sa wakas, nakuha na rin. Anong transaksyon ang kailangan mong asikasuhin? Ay withdraw mo lahat ng pera. Pakilagay ang password. Mali ang password. Hindi pa rin tama. Sir, nakalock na ang account ninyo. Paano nangyari iyon? Ito ang password, 423,910. Imposibleng mali. Pakikalma po muna. May problema po ang bank account ninyo. Account ito ng nanay ko. Tinutulungan ko siyang mag-withdraw ng pera. Imposibleng mali ang password na ito. Sir, pakiusap po. Umalis na kayo sa counter. May gulo sa lobby. Huwag mo akong hawakan. Bakit ninyo ako inaaresto? Account ito ng nanay ko. Tinutulungan ko siyang mag-withdraw ng pera. Hindi mali ang password. Tamang-tama ang dating mo. Tulungan mo akong magpaliwanag. Ano ang ipapaliwanag? Paano mo maipapaliwanag na? Paunti-unti mong niloko ang nanay ko para maibenta ang bahay. Tapos ninakaw mo ang passbook niya at dinala pa sa bangko. Gusto mo pang tanggayin lahat ng pera niya. Kuya Jun, hindi mo naman siguro aakalain na ang password ng passbook ay 423,920. Tama, Zhao Siyuan. Sobrang pinagkatiwalaan kita. Niloko ako ng nanay mo. Niloko. Ang salitang iyan mula sa bibig mo ay talagang nakakatawang pakinggan. Hindi ako si Zhao Yuan. 我不叫赵元， Ang pangalan ko ay Zhao Siyuan. Zhao Sixyu. Si Zhao Sixyu na pinatay mo. Ate ko siya. 姐姐。 Kailan pa kayo nagkutsabahan? Dr. Jiang. Sige, sabihin mo. Mula noong unang beses akong isinama ni Zhao Siyuan, doon sa lumang parke. Xin Xiao. Nagkakamali ka. Ayos lang po, Ginoong Zhao. Hindi mo kailangang pilitin ang sarili mo. Dr. Jiang. Ang sasabihin ko ngayon, sana ay paniwalaan mo. Ang tunay kong pangalan ay Zhao Saiyu. Si Zhao Sixyu ang ate ko. Ang pagbalik ko rito ay para talaga imbestigahan ang sanhi ng pagkamatay niya. Hinala ko, hindi siya nagpakamatay.
Sabi niya may boyfriend siya na ang pangalan ay Zhang Minglei. Ang lalaking iyon, sobrang misteryoso. Bukod sa pangalan, wala nang ibang impormasyon. Sabi rin niya, ang boyfriend niya ay sumali sa isang relationship class ni Professor Gia. Nag-enroll din ako roon. Pero tuso si Professor Gia. Hindi man lang kayang makita siya ng mga bagong kasapi. Kaya sana makipag-arte ka sa akin. Ano bang itatawag ko sa'yo? Ajun. Chen Feng. O si Zhang Minglei. Hindi mo inasahan, no? Napakaliit talaga ng mundo. Ikaw pala ang nanguto bilang Chen Feng. Yung mayamang social era na si Xiaoyu, ay pasyente ko rin. At sakto, si Xiaoyu rin. Doon lang namin nakumpirma ang tungkol kay Xiaoyu, na si Chen Feng at ang pumatay kay Zhao Sixiu, ay iisang tao. Pakawalan mo ako, pakawalan mo ako, pakawalan mo ako, pakawalan mo ako. Ate mo ito, ang peklat sa kaliwang dibdib ni Zhao Sixiu. Malamang paso iyon ng sigarilyo. Hindi pa matagal, wala pang kalahating taon. Sapat na. Hayop ka. Ilang tao pa ba ang sinira mo? HMPH. Anong pakitang tao mo? Hindi mo ba ginawa ito para makuha ang tiwala ko at ng propesor? At lokohin din ang babaeng ito. Yung mainit ninyong recording noon, nandito pa rin sa phone ko ngayon. Grabe, ang lala, kadiri ka. Bastos. Sige, ipapaliwanag ko para mamatay kang may alam. Ha? Oh. Ang ganda mo ngayon, baby. Oh. Kaya, anong pagbibenta ng bahay? Anong passcode ng passbook? Puro peke. Hindi ka naman ganoon katanga. Hindi ka pa rin ganoon katanga. Sige na. Kung nakalimutan niya, dapat na rin natin siyang tapusin. Anong balak mo? Maghanap ng taong magpapanggap na bibili ng bahay. Pag pumasok na sa passbook ng nanay mo ang bayad sa bahay, tiyak na kukunin niya ang passbook at pupunta sa bangko para mag-withdraw. Kapag dumating ang oras, hindi natin makukuha ang pera. Sa ugali niya, tiyak na magwawala siya sa bangko, ni hindi na natin kailangan pang kumilos. Pero may tanong ako. Kailangang tunay na may deposito ang bayad sa bahay, sa passbook ng nanay ko. Saka palang maniniwala si Ajun. Milyon-milyon ang usapan dyan. Saan naman tayo kukuha ng ganong kalaking pera? Nakalimutan mo na. Isa lang akong ordinaryong anak mayaman. Sige, ang galing nyo na. Pero ano naman ngayon? May ebidensya ba kayo? Si Zheng Hongmei ay nakipagrelasyon ako sa kanya. Voluntaryo niyang ibinenta ang bahay. Anong masama kung mag-withdraw ako gamit ang passbook niya? Ako ang fiancé niya. Pumayag siyang kunin ko iyon. At sabay naming gagamitin ang pera para sa bagong bahay. Ha? Tungkol naman kay Zhao Sixiu. Lalo na akong walang alam. Sino ba siya? Hindi ko alam. Haha. Pagkamatay ni Zhao Saiyu, hindi ba nagreklamo ang pamilya niya sa pulis? Hindi ka ba hinanap ng pulis? Ito. Iyan ang kagalingan ng Kuya Jun mo. Inusisa ko na siya mula pagkabata. Naghiwalay ang mga magulang niya. Malayo ang relasyon nila. Minsan lang sila magkita sa isang taon. May isa pa siyang kapatid na lalaki na malapit sa kanya. Pagpasok niya sa college, nag-abroad na siya. At hindi na bumalik. Kaya nang mamatay siya, walang makakaalam ng tunay mong pagkakakilanlan. Tama. Patay na siya, wala nang makakapagpatunay. Nire-record ang bawat usapan mo. Pagpasok mo roon, dahan-dahan mo nang pakinggan.
Ang mga ebidensyang ito ay 我们会全部交给 ibibigay 警察 namin lahat sa pulis. 你就等着 Maghintay 接 ka na 受 lang na 法律的 harapin ang parusa ng batas. Kuya Jun, kung ako ikaw, sisisihin ko na si Professor Gia ngayon din. Huwag kang magpanggap. Kapag napigilan mo siya, wala ka ng atrasan. Nasa kanya pa ang cellphone ni Joe Sisho. Sa tingin mo, may atrasan ka pa ba ngayon? Mahuhuli rin si Professor Gia. Maaga o huli, mas kilala mo siya kaysa sa akin. Ibibintang niya ang lahat ng kasong nakapatong sa iyo. Pag gusto mong bawiin ang sinabi mo, talagang huli na. Sige, magsabi ka na ng totoo. Ang paghingi ng mas magaang parusa ang tanging daan mo lang. Huwag kang pumili ng mali sa pagkakataong ito. Sa nanay mo naman, gusto mo bang ako na ang magpaliwanag sa kanya? Hindi na. Mahalaga sa nanay ko ang dangal niya. At hindi rin ito magandang bagay. Kung pupunta ka roon, mas lalo lang siyang mahihirapang tanggapin. Ikaw, ano ang plano mo? Kailangan ko pang pumunta kay Professor Gia. Nasa kanya pa ang cellphone ng ate ko. May kutob ako. May mas mahalagang laman iyon. Mag-ingat ka. Kung may kailangan ka, tawag ka lang anumang oras. Tawagin mo ang Professor. Narito ka na, Zhao Yu. Ngayon, ikaw na lang ang makakatulong sa akin. Professor. Ngayon, hinahanap ka na ng buong bansa. Paano ko kayo matutulungan? Ajun, ulupong ka talaga. Siya ngayon ang naglagay ng lahat ng sisi sa akin. Si Zheng Hongmei, si Zhou Sixyua, at pati yung iba pang hindi ko maalalang pangalan. Sa akin niya isinisi ang lahat. Professor, may hawak pa ba kayong alas? Ang cellphone ni Zhou Sixyu. Hula ko may laman ng cellphone na iyon, na pwedeng magpatiklop kay Ajun ng tuluyan. Ibigay mo sa akin ang cellphone. Ako na ang kakausapin si Ajin. Paano mo siya kakausapin? Papasalitaan ko siya para bawiin ang sinabi niya. Bawiin mo ang sisi. Pagdating ng oras, siya na ang magiging utak ng kaso. Kayo na nga lang ang makaalam kahit hindi na magsumbong. Professor. Tapos na ang lahat. Iisa na lang ang paraan. Ako ang bagong mukha. Ibigay mo sa akin ang cellphone. Dadalahin ko ito sa loob at mag-iimbestiga. Gamitin natin ang alas na ito para maayos na kausapin si Ajun. Maniwala kayo sa akin, Professor. Makakalusot ako sa krisis na ito. Gusto ko pang ang sumabay sa pagyaman ninyo. Ha? Ang ibig ninyong sabihin. Pwede ninyong tiyakin na magagamit ito. Para tuluyan ng tumahimik si Ajun. Tama, tama, tama. Nahuli si Ajun sa bangko noong kukuha siya ng pera. At nasa kanya ang deposito. Pati ang password, alam din niya. Hindi sana siya nahuli sa bangko. Maliban na lang. Maliban na lang kung peke ang password na ibinigay mo sa kanya. Tama ba? Gusto mo pa ring makuha ang cellphone ngayon. Dapat matagal ko na itong naisip. Noong una kang pumasok. Hindi na tama ang pakiramdam ko. Sa totoo lang. Hindi ka pala nandito para matuto. Nandito ka para wasakin ako. Tama ba? Ano ang ginagawa mo? Huwag kang lalapit. Kapag lumapit ka pa ng isang hakbang, sisipain ko siya agad. Lahat ng laman ng cellphone na ito. At lahat ng tungkol kay Zhou Sixyu.
Huwag mo nang asahang makukuha pa. Tama. Ako nga. Hindi ako si Zhao Yuan. Ako si Zhao Si Yuan. Zhao Si Yuan. Zhao Sixiu. Ganun pala. Ilang tao na ang sinira ng class mo sa pakikipagligaw. Zhao Sixiu, Xiao Yu, Zheng Hongmei, at marami pang iba na hindi mo na matandaan ang pangalan. Tinuruan mo ang mga lalaki kung paano sila lokohin sa pera, lokohin sila sa pag-ibig, at isama sila sa kapahamakan hanggang sa mawasak ang buhay nila. Ginawa mo ang lahat ng masasama, kahit wala ako. Huli na rin para sa inyo ang pagkawasak. Profesor, ibigay mo ang cellphone. Ibigay mo ang mahalagang ebidensya sa pulisya, at magsikap kang mabigyan ng mas magaan na parusa. Ito lang ang tanging daan mo. Alam mo ba, Ajun, ibabailan niya ang lahat ng sisi sa inyo. Pagdating nun, huli na ang lahat kung gusto ninyong linisin ang pangalan ninyo. Profesor, naniniwala po kayo kay Buddha. Dapat alam ninyo, ang karma at ang balik ng bawat gawa. Habang may panahon pa, bumalik na kayo. Kaya ang cellphone ng ate mo, ano ba talaga ang laman nito, na napakahalaga kay Profesor Gia? Mahilig si ate ko sa mga tuta, di ba? Oo. Sinabi niya sa akin. Sabi niya, pag-retiro niya raw, gusto niyang mag-alaga ng 2 aso at 3 pusa. Si Zhang Minglei, o mas tama, si Ajun. Sinamantala niya ang kahinaang iyon. Kaya hindi makaalis sa kanya ang ate ko. Hey, Sixiu, tingnan mo kung ano ang dinala ko. Minglei, ito. Nakita ko ito sa group na tumutulong sa mga asong gala. Akala ko magugustuhan mo, kaya inampun ko na. Hindi mo naman ako pagbubintangan na basta ako ang nagpasya, di ba? Syempre hindi na. Ang cute. Oo. Salamat, Minglei. Gustong-gusto ng ate ko ang asong ito. Binilhan pa niya ito ng automatikong pakainin. Automatikong pakainin. May camera iyon. Nakakonekta iyon sa app sa cellphone ng ate ko. At ang pwesto ng camera ay nakaharap mismo sa counter ng kusina. Nakatutok mismo sa work counter ng kusina. Salamat. Araw-araw pa kitang inaabala para ipagtimpla ako ng gatas ng baka. Ano bang nakakainis doon? Karangalan kong ang mapaglingkuran ang misis ko. Karangalan ko po iyon. Sinubukan ko na ang temperatura ng tubig. Sakto lang. Ha? Lumapit ka. Ha? Wala lang. Inumin mo na. Oh. Noong sinusuri ng pulis ang bahay ng ate ko, may nahanap silang benzodiazepine sa carpet at sofa. Benzodiazepine. Karaniwang gamot laban sa kaba. Karaniwang gamot ito laban sa pagkabalisa. Napakalinaw ng mga side effect ng gamot na ito. Ang matagalang pag-inom ng marami nito ay pwedeng magdulot ng pagkabalisa at depresyon, pagkahina ng memorya, kapansanan sa pag-iisip, at maaari pang ang magtulak sa pagpapakamatay. Kaya araw-araw, inilalagay ni Ajun ang gamot na ito sa gatas ng ate mo, na itala ng automatikong pakainin, ang buong proseso. At nasa cellphone ng ate mo iyon. Matatag na tao ang ate ko. Ano man ang mangyari, hindi siya basta-basta magpapatalo, kaya pala. Noong araw na iyon, balak pa sana niyang pumunta para makita ako. Ang taong gustong magpakamatay.
Paano nga ba siya? 主动去见他的心理医生 Kusang pupunta sa psychologist niya. Kaya noong araw na iyon, nakatayo siya sa tulay. 他也 Hindi 不 siya 是 kusang 主动 gustong 想要跳下 tumalon. 去的。 Ang mga gamot na iyon, ang nagdulot sa kanya ng mga guni-guni. Hello, ang numerong tinatawagan mo ay naka-off. Pakisubukang muli mamaya. The subscriber you dialed is power off. Ming Lei. Huwag mo akong iwan. Wala na akong natira. Pakiusap, huwag mo akong iwan. HMM. Suzu, bakit ka natutulala? Dali, lumapit ka. Ming Lei, mahal mo pa rin ba ako? Hindi mo naman ako iiwan, di ba? Ano bang kabaliwan yan? Malapit nang magsimula ang pelikula. Tara na. May nalulunod. May tumalon sa ilog. May tumalon sa ilog. Kung totoong ganyan, hindi lang panloloko ang ginawa ni Ajun. Pagpatay iyon. Naibigay ko na ang cellphone sa 我已经 pulis. 交给警方。 Nahanap ko na rin ang pinakamahusay na abogado. Naniniwala ako na magbibigay ang batas ng makatarungang hatol. Pero sa tingin ko, ang galing na ng nagawa mo. Ipinagmamalaki ka ng ate mo sa langit. 会为你感到骄傲。 Naku, ang kulit mo naman. Sabi ko na, hindi ako pupunta. Hong Mei. Alam kong natatakot kang pag-usapan kanila. Ayos lang, ipagtatanggol kita. Sino mang magchismis pa ulit, sasagutin ko talaga. At saka, biktima ka rin naman. Itong si Ajun. Sobrang taas ng antas ng panloloko niya. Mang Wang. Huwag kang panghinaan ng loob. Kailangan pa ni nanay ng kaunting 还需要 panahon. 点时间。 Tara na, ano pang natutulala ka? Magsisimula na ang sayaw sa plaza. Tara. Sa wakas, alam ko na 他们磕 CP kung ano ang pakiramdam ng pagsiship ng love team. Dr. Jiang, 3 araw na siyang hindi na unang nagme-message sa akin. Noon, araw-araw niya akong binabati ng good morning at good afternoon. Ngayon, mabagal na siyang mag-reply. Sa tingin mo, may bago na ba siyang karelasyon? Xiaoyu, naaalala kong pumunta ka sa akin noon. Para lang sa lalaking si Afeng. Ay, tao lang naman. Laging kailangang tumingin sa unahan. At saka, Dr. Jiang, ikaw din ang nagsabi niyan. Isang lalaking ilang beses ko lang nakita. Malamang, manloloko siya. Kung ganun, itong si Zaiji na ito. Si Zaiji ang campus crush ng school namin. Guwapo siya. Magaling siyang mag-basketball. At maganda rin ang grades niya. Maraming babae ang may gusto sa kanya. Pero ako pa ang pinili niya. 选中了我。 Dr. Jiang, ma-imagine mo ba, ang girlfriend ng campus crush? Parang nananaginip lang ako. Ay, hindi ko nga magawang isipin kahit sa panaginip. Hindi pa rin nagbabago si Xiaoyu. Ibinibigay pa rin niya ang buong halaga niya sa pagpili sa kanya ng iba. Noon, si Afeng. Ngayon, si Zaiji. Nagpalit lang ng tao. Pero hindi nagbago ang pinakapunto. Kulang pa rin siya sa sariling paninindigan. Xiaoyu. Kung tama ang alaala ko, hindi ba dapat graduate ka na ngayong taon? Oo, bakit? Baka dapat maghanap ka na ng trabaho. Sige. Hi.
Dr. Jiang, sabay tayong kumain mamayang gabi. Matagal-tagal na rin, Dr. Jiang.